Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong thoughts and feelings ng person ninyo sa mga panahon na to. Anong kanyang naiisip, anong kanyang naisabihin sa'yo sa mga panahon na ito. Spirit, kayo send me messages. Anong naisabihin ng kanilang person, thoughts and feelings about them sa mga panahon na to. Ano ba yung naisabihin ng kanilang person na kung merong pagkakataon ay kanilang masabi sa kanila? Oops. I am grateful for the spiritual lesson. Natuto na to. Meron ng lesson sa kanya. Especially spiritually. Sabihin, talagang nadama na niya sa ibuturan ng kanyang puso yung mga leksyon na natutunan niya. It was my fault, but I blamed you. Maaring ito yun, no? Kasalanan niya pero binabaling niya sa'yo. Pero natutunan naman na siya ngayon. You were the best thing in my life. Ikaw naman kasi ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay. At ngayon, it's time for me to heal now. Nasaktan din naman siya. Kung nasaktan ka niya, maaring nasaktan din siya dahil hindi nga naging maganda siguro ang inyong naging pagsasama. Pero yun yung mga nais niya sabihin sa'yo. You were the best thing in my life. Yan. So, tignan natin. It was my fault but I blamed you. Kasi somehow, sa isang relasyon, hindi lang naman talaga isang tao yan. Pareho kayo, diba? In order for a relationship to be successful, to work things out, kailangan pareho kayong responsible sa pagdala ng relasyon na yun. Okay, tignan natin ano ba talaga nangyari sa inyo. Spirit, kayo send me messages. Ano ba nangyari sa kanilang relasyon? At ano pa ba ang mga thoughts and feelings ng kanyang person sa kanya? Lovers, or no, Two of Cups, the Fool, Emperor, Six of Cups, Four of Pentacles, Three of Pentacles, Wheel of Fortune. Kuha pa tayo ng isa. Bottom of the deck, Five of Swords. Kuha naman tayo ng isa sa taas. King of Wands. Feeling ko, umpisa to na sobrang attractive sa'yo yung person mo. O siya rin yung someone na ikaw yung na-attract sa kanya. May itsura to eh. Ayan o. Ang nangyari, kaya dito, it was my fault but I blamed you. Kaya niya ibinaling sa'yo yung sisi. Kaya kayo naging, sabihin natin, complicated, naging toxic ang inyong relasyon because someone becomes very
possessive. Ibig sabihin, very controlling. Yun yung nangyari sa inyo. Yung siguro isa sa inyo immature na naging masyadong possessive and controlling. No, kaya yung isa sa inyo nasakal na. Kaya maaring nasasabi ng person mo na it was my fault but I blamed you. Fault niya na maaring nagloko siya. Fault niya na maaring siya na yung kumalas or bakit nag-iba ang kanyang pagtrato sa'yo. Pero biniblame niya sa'yo because you become very obsessive. Masyado kang siloso o silosa. Remember, energy is reversal. It doesn't mean na lalaki sa babae o babae sa lalaki. Or, diba, ikaw babae ka, person mo lalaki. O pwede din naman same sex or same gender yan. No? Kung saan kayo makaka-resonate. Isa sa inyo na masyadong naging possessive, naging obsessive, naging controlling, na kung saan yung isa ay nasasakal na ng husto. Kaya nga, it was my fault but I blamed you. Fault ng isa na kumalas na, fault ng isa na naging toxic na yung relationship because biniblame niya rin sa'yo. Kaya naman naging toxic ang inyong relasyon. Isa sa inyo or maaring yung person mo is younger than you. Kaya may mga immaturities na rin. Okay? Nagkalayo kayo, pero una talaga nagmamahalan kayo eh. Hanggang ang nangyari talaga, naging masyadong toxic na ang inyong naging relasyon. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi na kayo nagkaayos hanggang dumating yung panahon na pinili nyo na lang na magsarili at mag-start over again. Minsan gusto nyo pang ayusin eh. Three of Pentacles dito, gusto nyo pang ayusin. Pero maaring hindi na talaga at nag-part ways na nga. Kaya it's time for me to heal now. Nasaktan din naman yung person mo kasi nagmahalan naman talaga kayo. Hindi lang naging maganda yung takbo ng inyong pagsasama sa bandang huli because naging toxic na nga in the thing. Dahil maybe someone from you masyadong naging silosa, controlling, possessive, nakakapanakal na relasyon at na kung saan yung isa gusto na lang makawala. Pero sa mga panahon na kayo ay nagmamahalan, sa mga panahon na kayo ay magkasama at masaya, you were the best thing in my life. Yun yung masasabi sa iyo ng person mo. Meron naman talagang spiritual lesson dito. Tingnan pa natin yung iba pang mga energies ng person mo. Ano kaya yung masasabi pa niya? Ano pa ba yung nararamdaman niya? Ano pa ba yung nais niya? Okay, it's time for me to heal now. Kailangan talaga merong paghilom. Devil. Justice. Six of Wands. Queen of Cups. Four of Cups, Page of Wands. Meron ditong devil kasi yun na nga yung nangyari sa inyo, naging toxic. Justice, pero napagtanto na, napagtimbang na sa puso't isipan na since mahal niyo pa rin naman ang isa't isa, baka pwede pang Six of Wands magkaroon pa ng panibagong chance. Lalo na dito, lumabas si Queen of Cups. Mahal mo pa rin yung person mo. Too much love nga lang ang nangyari before. Pero maybe nagkaroon na ng maturity na alam mo na hindi naman dapat manakal ng karelasyon. In order for that person to stay with you, kailangan lang talaga ng tiwala sa isa't isa. Four of Cups, palagi mo pa rin iniisip ang person mo. At nandito si Page of Wands. Ayan. You still have desire. At maybe your person still has desire to be with you. Kailangan nga lang maghilom na ngayon. At maaring kaya nandito rin yung the Fool
is para magkaroon kayo ng panibagong simula. Okay? So, minsan, it takes time for you or your person to heal, to realize everything. Kaya nga nandito yung justice, matimbang ang lahat ng bagay-bagay sa puso't isipan, sa damdamin, and everything. And in order for you and your person to reconcile, to fix things, to work together, and to have a successful second chance, kailangan meron talagang forgiveness. At sa second time around, merong adjustment na. Dapat ito na nga spiritual lesson. Meron na kayo dapat natutunan sa inyong naging relasyon. Hindi man sa kanya, maybe sa next relationship ninyo, 'di ba? Yung sinasabi nga, too much love will kill you. Being very negative, obsessive, no? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.